Thank you for listening Above Ruby's podcast, created by a mom for every mom and parents for that matter, embracing parenthood and sanity. Here to help you get by through weekly discussions on parenting, relationships, home, and faith as you juggle daily in life. Hello, good afternoon, everyone. I am now with Pastor and Mrs. Renante Ramos. Kumusta po kayo? Mabuti po. Mabuti naman po. Sa biyaya ni Lord. Yan. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo. Pasensya na at medyo nag-e-echo kami kasi nasa malaki kaming room, isa sa mga classrooms dito sa Bible School. Ayan, si Pastor and Mrs. Ramos po, kaka-celebrate lang nila ng kanilang 15th anniversary yesterday. Congratulations po. Pwede po bang i-share nyo sa amin kung paano kayo nagkakilala? Mga ganon. Mga corny-corny. Ay, ganon pala. May ganon, Pastor. Si Ma'am Ging na... Alam ko yung nanligaw nito pala. Paano kasi madidetalye niya ng maayos eh. Sa akin kasi medyo marami. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa sinasabi na po ni Ma'am Nilin kanina, kami po ay 15 years na isang couple. Kaya pinapasalamatan namin ang Diyos sa kanyang katapatan. Ayan. Kami po ni Pastor Renante ay nagkakakilala sa church way back 2005. Yun ay January, unang-una yun. January 2005. And then, sa church kami nagkita, yun lang siguro yung paraan para ako mabenta. Kasi at that time, I'm already 29. Ang time na yon. So, ang prayer ko ay magkakaroon ng isang partner in life na may banal na pagkatakot sa Diyos. At hindi ko akalain na sa sobrang prayer kong yun, pastor ang ibibigay. Yes. So, blessing na ganun ang ginawa ng Lord sa aking buhay. So, nagkita kami sa church, parang tingin-tingin. Tapos, siya din pala ay nagpipray. Mm-hmm. And then, January, February, March, April, May. May 1 ko siya sinagot. So, 5 months na ligaw-ligaw kunuhay. Kunwari. Ayan. Sa church ko rin siya sinagot. Kasi yun yung time na naghingi ako ni Lord ng Lord sign. So, nag-nail siya. So, sabi ko kay Lord, so ito na. So, pag-uwi namin, galing sa church, kasi pumunta siya doon sa church kung saan ako nag-church din. Nagsisimba siya sa Golden Shower, Grace Gospel Church of Christ. Then afterward, 3 o'clock ng hapon ng Sunday, nagpupunta siya doon sa Cosmopolitan, which is, yun ang church na pinagsisimbahan. Doon ko siya sinagot. Mapalad ang mga anak ng Diyos na nag-aantay sa kanyang plano sa buhay. So, ibibigay ko na kay Pastor kung ano pang masasabi niya tungkol doon. Kasi yun lang yung vivid sa aking Oo nga po, magandang araw sa inyo. Araw, gabi? Yan. Salamat sa opportunity na makapag-share kami ni Ma'am Ging ng aming love story. Tama po yung sinabi ni Ma'am Ging. Nagkaroon po talaga ng medyo mahaba-habang ligawan. Yun nga po, kailangan talaga nating mag-pray, lalo na mga kabataan. Kayo po ay inyo na po itong turn na maghanap ng magiging partner sa buhay. Napakahalaga yung prayer. At siyempre, yung paghahanda mo rin sa iyong sarili. So, yun nga, nung mag-graduate ako that time sa Bible School, internship ko yun, doon kami nagkakilala ni Ma'am Ging. And hanggang sa, nung sinagot niya na ako ay nag-graduate na rin ako noon sa Bible School. Kasi that is May. So, ang graduation namin ay April. Ibig sabihin, mayroon ng right na manligaw kasi graduate na. Pero yun nga, sa biyaya talaga ni Lord, doon tayo umaasa. Kasi wala rin naman akong pantapat sa Kanya na ba't ako manligaw sa Kanya kasi established na siya sa buhay. Matagal na siyang nag-work bilang isang nurse.
Pero ang pinakamagandang nakita ko ay sa buhay niya, nandoon talaga yung pagiging makadiyos niya. Kasi mayroon akong schedule noon na Bible study malapit doon sa work niya, doon sa malayo niyang kamag-anak sa may Balite Drive. And then, ang napansin ko ay pagka may schedule na Bible study ay nag-attend talaga siya kahit na iwanan niya muna sandali yung kanyang duty, yung kanyang work. Ganun din siya ka-faithful sa church. Pagka ang church ang pinag-usapan, talagang all out siya doon. Lahat, no? Yung time at saka yung hindi siya papayag na maka-absent siya sa church pag Sunday. Di bali nang tanggalin sa trabaho basta hindi siya maka-absent sa church. At yan na rin siguro yung parang pinag-usapan nila nung pumasok siya ng trabaho. At alam na yan ng kanyang mga kasama doon sa pinaglilingkuran niyang bahay bilang nurse. Tapos, yun ang napansin ko, maganda itong partner sa ministry, itong ganitong babae. Kasi unang-una, pagka nag-ministry ka, hindi mapabayaan kasi siya mismo ay all out yung support niya sa gawain ng Panginoon. So yun nga, doon nag-start na sa prayer natin na matagal nang nagpe-pray na may makasama na panghabang buhay. At syempre, maging yung ministry ay hindi mapabayaan kasi yun yung pinangako na sa Panginoon na kaya nga nag-aaral ng Bible School para maglingkod na sa Panginoon. No? So, sa madaling salita, kung ano po yung hiningi sa Panginoon at yun din po yung nakita ko po sa buhay niya ay naging smooth po ang lahat. And hanggang sa May po kami naging mag-on, tapos ilang buwan, May, June, July, August, September. Pagkalibas po ng 4 na buwan, ay niyaya ko na po siya na magpakasal. Alam niyo po, wala rin akong, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pampakasal. Kasi nga, katatapos lang naman mag-Bible school. Ang pastor ka, wala namang income sa pastor. Diba? Pero, naisip ko na kung kalooban ni Lord, bakit mag-antay pa ng matagal kung kayo na talaga inihanda ng Diyos. So, ibig sabihin, sa biyaya ni Lord, nag-propose ako sa kanya na kung pwede na ba na magpakasal na kami para kasi nga nakita ko nga na talagang magiging maganda yung tandem namin sa ministry. Yun talaga yung pangunahin na naisip ko at pinagpipray ko na Lord, magkaroon talaga ng partner na hindi talaga magiging kontra doon sa calling na mayroon ng Diyos sa aking buhay. So, ang lahat ng yon ay nakakagulat na sa ganun ka-iksing panahon ay wala rin akong inaasahan na sinong tutulong sa akin, pampakasal. Pero parang yung lahat ng nangyari ay ginawa nga ng Panginoon na very smooth lang siya. At parang sa tingin nga ng iba, ano ba kayo? Para lang kayong naglalaro. Ganyan, ganyang kabilis. Bakit bang pinagmamadali? Pero that time po kasi, lalo na nung nasa church ako,
experience ko mag-intern, mag-Bible study, parang napakahirap din talaga na mag-ministry Na mag-isa. na mag-isa. No? Tapos that time, sa church, wala rin akong gaano kasama doon na doon ako natutulog sa golden shower. Ano? Ngayon, talagang kung single ako na mag-ministry sa Panginoon, parang hindi ko alam kung tatagal kaya ako sa ministry na mahirap na mag-isa, no? Kaya nabasa naman sa Bible na mas maganda may kasama ka. May nabasa ako noon sa Proverbs, mas mainam yung dalawa kayo. Ano? So, yun po ang naging daan na mag-pray lang talaga, no? O, hindi mo sure yung kung saan mo kukunin yung mga resources. Pero kung ito ay mula sa Diyos, He will provide kung paano yun. At yun nga, nagulat na lang ako na saan kami kukuha ng ano, wala naman ako kapera-pera, pero nandyan yung mga kapatiran din sa church nung nagpasya na kami na magpakasal. Hindi muna yung bongga na kasal. In fact, doon lang kami nagpakasal sa City Hall, sa judge. Pero yung mga naging ninong din namin, ninang ay mga member ng church. Then hanggang sa yun na nga, na hanggang mag-asawa na kami, nakasal na, nagtuloy pa rin siya sa trabaho niya doon sa giging nurse niya. Pero hindi rin tumagal yun ng ganun katagal. Kasi nahirapan din kami ng nahirapan kami na ako nagmi-ministry sa church, tapos siya nag-work. Yeah. So medyo mahirap yung ganong situation. Kaya nagpasya kami na tigil ka na, mag-focus na talaga tayo dito sa church. So that time, di rin namin alam kung paano kami mabubuhay na mag-focus sa ministry. Kung wala na siyang trabaho, siyempre. Anong kakainin namin na nag-asawa na kami? Dapat kung mag-asawa na, magtrabaho na para karoon ng kung magkaroon ng anak. Kailangan pagandaan yun. No? Pero wala na puro sa isip namin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkasama kami na magkatuwang sa gawain sa Panginoon. At yun na nga ang naging pasya namin through sa prayers pa rin, no, Lord, yung guidance ng Panginoon. Hanggang sa tumigil na nga siya sa pag-work at doon na kami tumira sa church. And alam nyo ba, mga kapatid, mga kaibigan, yung allowance namin doon sa church kasi nga nagpasya na kami na mag-work ay binigyan kami ng 300 pesos na allowance sa isang linggo. Mag-asawa na po kami noon, doon namin kukunin yung lahat ng pamasahe, pagkain, yung pagpunta sa mga Bible studies. Pero yung sa 300 po na yon ay nakakapag-save pa si Ma'am Ging doon. At hindi lang yun, unang-una na ibigay niya pa yung para sa Panginoon. Sa mga, yung allowance na yun, na ganun kalaki. Malaki na yun ng time na yan. So, ibig sabihin, sa kabila ng lahat ng yun, tuloy-tuloy pa rin kami na nag-serve sa Panginoon. And hindi naman kami pinagkulang. Kasi yung provision ni Lord ay hindi rin namin inasahan na mayroong mga taong ginamit ang Panginoon. So, yan po ang aming maiksi lang na story. Gusto ko pa sanang ikwento lahat, pero siguro wala talagang time na. Baka siguro pwede naman next. Meron pa! Ayan. Meron pa akong question. Meron pa. Meron pa. Maraming salamat. Thank you.
Thank you so much, Pastor. Napaka-detalyado, no? Yung ibang questions ko, nasagot na agad ni Pastor Renante. Ayan. Pero yun nga, nakikita ko naman sa buhay ninyo, no, na yung kayo talaga, you're just living by the grace of God. Meron ba mga panahon na talagang kinapos kayo at medyo nag-worry na baka wala nang makain or sa susunod na mga araw? Paano yung sistema nyo niyan, lalo na nang nag-resign si Mama Bear? Si Ma'am Ging ay tawag ko Mama Bear. Oo, ikaw muna, Ma'am Ging. Ayan. So far sa 15 years naming pagsasama, parang hindi umabot sa point na nag-alala kami dahil wala kaming kakainin. Alam mo, isa sa strategy na binigay ni Lord sa amin, huwag kang hihinto na mag-Bible study. Every day meron kaming Bible study, and doon sa Bible study, may merienda na, may dinner pa. So yung panggastos mo na sa food. So dalawang meal na lang kami sa bahay. Kasi yung pangatlo ay sa Bible study. So hindi namin yun naisip na at hindi kami pinaranas ni Lord. Siguro dahil binigyan niya ako ng pagkakontento sa lahat ng aspeto ng buhay. At saka nakita ko yung katapatan ni Lord na kung magsiserve ka talaga, hindi kanya pagkukulangin. Hindi umabot sa buhay namin kahit nung 300 yung allowance namin sa Golden Shower. Hindi umabot sa point na nanghihiram kami. Yung mga kapitbahay na hindi natin mga members sa Golden Shower, yun yung nanghihiram. At ang tingin nila sa akin ay marami akong pera. Marami akong pera. So hindi kami umabot sa point na ganon. Dahil sa mga Bible studies din, yung mga pinupuntahan natin, hindi naman sila mga mapipera. May mga trabaho silang iba nga, naglalabada lang, nag-construction worker yung mga husband. Pero pagpunta namin ng Bible study, kasi Monday to Sunday, meron kaming Bible study ng gabi. Araw-araw. Merong, pagpunta namin ng isang sakay lang kasi. So, galing sa church hanggang sa Litex, 14 pesos, 7 pesos pa ang noon sa jeep. So, balikan namin 28. Bibigyan kami ng Bible study namin ng 50 pesos. To may 22 pesos pa ako masisave. Okay, sa iba namang sa ibang bahay, sa ibang member natin, 100 pesos. So, mayroon talagang masisave. Very impossible na wala akong masisave. Kaya hindi ko naranasan yung parang, wala na kami pera. So, maipon. Tapos, pag Sunday, ang maganda doon, kahit 300 pesos yung binibigay, merong mga member na mag-aabot ng 50 pesos, 100 pesos. Kung wala man talaga, doon sa mga Bible studies na pinupuntahan namin, talagang grabe yung provision talaga ni Lord na parang matatawa ka kasi hindi lang siya hindi lang siya about pera-pera. Kasi merong mga bina-Bible studyhan namin before na nagtitinda sa sa sako-sako. Diyan sa latag-latag ng mga prutas at saka gulay. Binibigyan kami ng bawang, sibuyas, mga ganyan na mga bagay na hindi mo na binibili ba. Tapos may pupunta sa iyo magdadala ng mga noodles, sardinas, mga goods in kinds na hindi mo talaga ina-expect. Tapos yung pinaka mababang anta sa lipunan ng mga members, sila pa yung talagang sobrang eager na magbigay. Kaya sabi ko, ang paglilingkod, basta mag-full-time ka sa gawain ni Lord. Hindi masama yung may work Yes. Pero based aming experience na nag-full-time, ni minsan hindi kami pinagutuman ni Lord at ni minsan hindi rin namin naranasan na parang na-drain ang aming finances. Dahil din siguro sa, yun na nga, sabi ko kanina, yung binigay sa akin ni Lord yung pagkakontento. At pag hindi mo priority, wag mo munang sunggaban. And above all things, ang natutunan ko sa buhay, sa mga parents ko, at saka sa mga nakakatanda kong kapatid, wag yung i-enjoy mo ngayon tapos bayaran mo sa wag yun talaga. Enjoy now, pay later. Wag talaga ng ganon. So, yun yung, kaya siguro hindi kami nakaranas na parang nadidrain kasi wala kaming iniisip na hahabulin na babayaran. So, wisdom na nagmumula sa Diyos. So, kung mag-antay ka lang nga sa Diyos at magiging tapat ka sa pagsiserve sa Kanya, ayusin niya lahat ng bagay nang hindi mo na lang namamalayan. And kami parang, hindi namin namalayan na 15 years na pala kaming mag-asawa. So nakikita na namin, lumaki na yung mga bata. Parang kailan lang yun. Kaya kagabi, nung nag-celebrate kami ng aming 15 years,
Parang aming mga ninong at ninang, parang nagugulat sila, 15 years na pala yun. Parang kay bilis-bilis na ng panahon. So, lahat yon hindi dahil magaling kami, kundi utang namin yun sa Diyos na siya nagbibigay sa amin ng lakas, wisdom, at saka pagmamahal na nagmumula sa Kanya. Yeah. Siguro ito si Mama Bear, magaling talaga to humawak ng pera. Kaya siguro mag-ano tayo ng isa pang episode tungkol sa finances kasi mapapabilib ka na lang kung paano niya napagkasya yung mga kaperahan minsan. Pag-usapan po natin yung pagka-assign nyo dito sa Bible School bilang director. Kasi ilang taon na ho ba? 5 years na? 4 years. Magpa 5 years na silang director dito sa IGBI Bataan. Si Pastor Nante po ay first batch ng graduate dito sa school. Tapos ngayon siya na yung assigned director dito. Paano po yung nangyari yon nung binanggit sa inyo, nahirapan ba kayo mag-decide or nagdalawang isip ba kayo or talagang go lang ng go? Magandang... Malaking responsibilidad eh. Oo, magandang yan, katanungan. Nung una naming assignment ay sa Golden Shower, Quezon City, di ba? So, doon mula sa Golden Shower, tinawag naman kami ni Lord doon sa Botolan. Zambales. Sa Zambales. So sa Botolan ay umabot kami doon ng 8 years. And ibig sabihin, established na rin yung aming buhay doon. Okay na yung aming yung ministry natin doon. Mayroon na tayong church. At marami na tayong mga potential na mga members na talagang hindi na tayo mabibehind sa ating mga pangangailangan, at maging yung educational attainment ay napaka available, So lalo sa mga bata na kung sa pag-aaral nila, napakaraming opportunity doon sa Botolan. So nung marinig namin o meron kaming kumausap sa amin na pwede ba kami ang tanong nga sa amin ay kino-consider nyo ba? Sina Pastor Dan, sabi niya, kino-consider nyo ba yung ministry dito sa IGBI? Siyempre, hindi naman tayo magsasabi na, ay hindi Pastor, kasi ministry yan eh. Pag ministry ang pinag-usapan, siyempre Pastor, kung mayroong opportunity o tatawagin tayo ni Lord yan sa gawain na yan, hindi naman tayo pwedeng tumanggi kasi malaking ministry yan ng ating Panginoon. Yun pala yung sagot namin na gano'n. Consider na yes. Ibig sabihin yes na. So, lalo na si Ma'am Ging, parang nagulat siya na yun nga, binalita na kagad ni Pastor Dan na wala nang problema, meron nang papalit kasi that time magmi-missionary din sila sa nag-training na sila ng mission work, So ibig sabihin akala namin survey lang yung ginawa niya. Yun pala ay final na pala yun. Final na pala yung pag-yes namin. Siyempre alangan magsabi ka na no kasi ministry yan, yun nga. Para sa amin parang nandoon din yung established na sana din tayo dito sa Botolan. Marami na tayong mga kapatiran. At yung pagdating sa ministry, ang dami ding ministry na dapat gawin pa doon. Kasi marami pang bayan, marami pang mga lugar na mayroon na rin tayong outreach. Pero yun nga, ang challenge doon, sabi ni Pastor Dan, kung walang kapayag na nahalili sa kanila dito, hindi rin sila makapunta sa mission work. Yes. So, tinimbang-timbang talaga namin yung bagay na yun. And then that time, mayroon naman din tayong kasamang pastor sa Botolan na graduate din dito sa IGBI. Yan si Pastor Freddy, magtanong. So, talagang nanaig yung pasya na sige,
hindi natin alam kung paano i-handle yung GBI. Bagong format yan ng ministry. Yes. Ang nasanay tayo dito sa labas, yung pioneering, dito Yes. tayo nasanay. Tapos karamihan family yung ating kinikater. Tapos hindi kagaya ng mga Bible student na doon Mga bata. kailangan mong pairalin yung talagang tapang mo, yung discipline mo, Pero wala pa rin yun sa hindi yun yung tinitingnan namin problema, Ang tiningnan namin yung paano patuloy yung ministry. Halimbawa, yung ministry na pupuntahan ni na Pastor Dan bilang missionary. Kasi malaking ministry mas malaking ministry yun yung pupuntahan nila na wala pa talagang nakapagbahagi doon ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ito yung paraan para makapag-missionary sila, kahit mahirap, sige, go tayo doon. At yun nga, sa biyaya pa rin ni Lord. Prayer, Lord, hindi namin ito alam kung paano. Pero kung tinawag mo kami dito, ibig sabihin, nandoon din yung iyong pag-aalalay sa amin. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya, kahit na malungkot din para sa amin na iwanan yung butulan, tinanggap namin yung opportunity na makapag-serve dito sa Bible School. So, kung hirap ang pag-uusapan, talagang mahirap. Yes. Talagang umasa lang talaga tayo sa Kanya. Wala naman talagang sa atin, kundi sa Panginoon ang lahat. Yes. Yun lamang po. Basta tanggapin mo kung ano yung tawag sa iyo ng Panginoon. Gawin mo yung pinapagawa sa iyo. Siya nang bahala sa lahat. Ayan. Kung meron po kayong advice sa mga youth natin ngayon, kasi syempre yung mga nasa age of uncertainty, ang mga young people, lalo mga teenager pa lang. Ano pong masasabi nyo, lalo na sa mga love life, kasi may ibang mga kabataan na medyo nape-pressure sa love life. Anong mga reminder nyo sa kanila, lalo na ang importansya ng paghahanap sa tamang tao or tamang partner sa buhay at Christian, yung mga ganon. Yung mga ganon. Ano pong may advice nyo sa kanila? Ano naman, ladies first. Ayan. Tungkol sa sa pagpapasok sa larangan ng ano bang tawag niyan? Lumagay sa tahimik. Ayan. Unang-una, yun nga sinabi namin kanina sa pag-start pala ng interview na to. Talagang magpe-pray. At antayin mo yung gusto ni Lord. At isa pa, huwag kang maghanap. Okay. Antayin mo. Antay ka ng ibibigay ni Lord. Kasi pag tayo yung naghahanap, possibility na yung ang gusto natin ay hindi kalooban ni Lord. Pero pag ang gusto ni Lord ang mapunta sa iyo, madali lang, parang nga lang magic eh. Kung tayong mga mananampalataya naniwala sa magic, parang ganun siya. Parang nandyan na. Pero dadaan mo na yan sa marubdubang, Tagalog, malalim na Tagalog, marubdubang pananalangin. At antayin mo talaga ang kalooban ni Lord. At saka yung sa titingnan natin yung ng Bible, kung ano ang advice doon, sabi, do not be equally yoked with unbeliever. Talagang doon ka doon ka tatayo doon ka magstand sa na Lord, na gusto ng Lord sa iyo. Kasi ang paghahanap kung mga binata sa mga lalaki, maghahanap kayo ng gustong mapangasawa. Tama naman 'yon, hindi naman mali 'yon, pero titingnan niyo yung view ng Panginoon sa inyong buhay. At yung sa mga babae naman, huwag kayong magmamadali na pag makakita ng parang okay to, may itsura, pero sablay yung Christian life, hindi talaga walang banal na pagkakakilala sa Diyos. Huwag kayong magmamadali doon kasi ibibigay ni Lord ang tamang tao sa tamang panahon. Yes. At saka kasabihan nga, kung nag-start ka ng mali, mag-end ka ng mali. So huwag na ninyong pangarapin. Kung may nakikita kayo ng mga family na nakikita nyo na
successful ang kanilang pagsasama, titingnan nyo yung kung ano ba ang factor bakit naging successful. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil nag-rely sila sa kalooban ng Diyos. Kami ni Pastor Renante, umabot kami ng 15 years, hindi dahil sariling magaling kami, kundi talagang nag-aantay lang talaga kami at yung inuuna ang gawain ng Diyos. Inuuna si Lord sa lahat ng bagay. Isa sa mga favorite verses ko sa Bible, yung but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi ang ending doon, and all these things. So hindi naman sinasabi na portion of thing ang ibibigay ni Lord, kundi and all these things, kasama na yung love life. Kaya huwag magmamadali. Mag-aral mabuti, magiging masunurin sa magulang, and lalong-lalo na, magiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kasi doon talaga magiging maayos ang relasyon at magkakaroon ka ng peace of mind. Wag niyo ring isipin sabihin lang ni Ma'am Ging kasi hindi naman kasi siya nakapag-asawa siya ng 29, kami kasi nasa 35 years old na kami. Wag kang magpanik kasi kahit ganong edad, talagang kung kalooban ni Lord na magkakaroon ka ng partner, bibigyan ka ni Lord ng partner. Meron namang nag-aasawa ng masyadong maaga, hindi rin binibiyayaan ng anak. Pero meron ding mga mag-asawa na nag-asawa ng nasa 40 na. Meron kaming kakilala ni Pastor Renante. Nag-aantay lang din talaga siya sa go signal ni Lord. At the age of 42, 43, nagkaroon sila ng anak. Na parang sabi nga niya, hindi ko naranasan yung nagbe-bleeding, normal at the age of 42. Kaya huwag kayong matatakot, ladies, kung aabot sa point na ang edad ninyo ay nasa 30 plus. Kasi hindi naman talaga sukatan din yung edad para masabi mong matured ka na. Hindi yun sukatan. Kaya huwag kayong matakot, just wait upon the Lord patiently. Yun talaga ang pinakaano. At saka huwag hihinto sa pananalangin. Umpisa noong nagiging dalaga at binata na, dapat doon na mag-start magpe-pray. Huwag kayo ring mag-pray na huling-huli na. Dapat magpe-pray ka as early as possible na, Lord, kung bibigyan mo ako ng lifetime partner, yung magiging kasama ko sa gawain ng Diyos at yun bang una kang love kaysa sa ako. Ako yun yung yun yung motto namin ni Pastor Renante eh. Kahit tanungin kami, kahit nakapikit kami, pag sasabihin sinong pinakauna naming love, una niyang sagot, ako yung hindi niya ako unang love. Kasi una niyang love si Lord. Ako ganun din. Kasi una kong nakilala si Lord bago ko siya nakilala. So bakit ko palitan? So ganun lang yun. Dapat may love triangle palagi. Ikaw, ang Diyos, at ang magiging kasama mo. Kung ngayon ay plano pa lang yan, hindi pa kayo kasal, ganun pa rin, no? Dapat meron talagang mayroong Diyos na nasa gitna ng relationship. Kasi mas masarap mamuhay na kasama ang Diyos, mas masarap na mamuhay at maglingkod na si Lord ang inuuna sa ating buhay. Ikaw, Pastor. Ang madadagdag ng Pastor. Isang oras na yata tayo. Hindi mo naman. Ayun. Ang masasabi ko lang tungkol dyan ay talagang hanapin mo yung magiging partner mo, mapalalaki ka man o babae, yung number one talaga sa kanya ang Panginoon. Yan ang masasabi ko sa lahat. Kasi kapag yung naging partner mo, hindi number one sa kanya si Lord, ay malaking problema yun. Kasi doon pa lang sa kanyang mga salita, yung unahin mo siya. Kung hindi number one sa kanya si Lord, o hindi una si Lord sa kanya, may problema na. Tapos siya pa ang pinagpipray mo na maging partner mo. So, yun talaga ang para sa akin na, kasi yun yung na-experience ko, nakita ko kay Ma'am Ging, na nung nag-pray ako na magkaroon ng partner. Yun yung na-observe ko sa kanya. Ang pagdating talaga sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi niya pwede itong ipagpalit sa kahit sa trabaho niya na malaki yung kanyang income doon. Unahin niya pa rin ang Panginoon. So, wala akong ibang masabi na sa tanong na yun, kundi yun ang pinaka-importante. Maging number one sa kanya ang Panginoon. So, kung hindi yun ang mayroon sa kanya, ibig sabihin, hindi pwede yun.
Yun. Magdadalawang isip ka. Oo. Mag-isip-isip ka. Yeah, mag-isip-isip ka na. Ayan. Maraming salamat po sa oras ninyo. Ang ipapanood nyo dapat ng balita. Inilaan nyo dito. Salamat at belated happy anniversary po sa inyo. Salamat sa inyong buhay na ginagamit ni Lord para maging halimbawa din sa amin. Salamat din sa opportunity na makapag-share. It is a blessing din sa Thank you. Yay! Yes. Hope you enjoyed today's episode. Sign up to my newsletter so you're notified of my next podcast at www.abovepreciousrubies.com or follow me via Apple Podcast or Spotify. Today's Bible reading is found in Ecclesiastes chapter 4, verse 9. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm.